Tahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan. And new WBO welterweight champion of the world, the Desert Storm, Timothy Bradley! Split decision na nauwi sa pag-agaw ni Timothy Bradley ng WBO welterweight title mula kay Manny Pacquiao na ikinabigla ng buong mundo, gustong paimbestigahan ni Coach Freddie Roach sa Nevada State Athletic Commission. Pacman, panalo sa unofficial scorecards ng ilang sports authorities. Pero dahil bumaba raw ang connected power punch, pagre-retiro ng pambansang kamao sa boxing, napapanahon na nga ba? Sa Barangay Saksi, sisilipin ang paghahanda ng mga taga-Kawit Cavite para sa ika-114 na araw ng kalayaan. Dating kampanya ng MMDA laban sa mga dugyot na driver, nais buhayin ng isang commuter group. At libo-libong magsasaka at turista, nagbatuhan ng kamatis sa Colombia. Saksi. Gustong paimbestigahan ni Coach Freddie Roach sa Nevada State Athletic Commission ang resulta ng laban ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley. Yan ay matapos maagaw ng tinaguriang Desert Storm ang WBO welterweight title ng pambansang kamao sa pamamagitan ng split decision. Saksi si Pia Arcangel. Tanggap man, di na iwasan ni Jinky Pacquiao na maluha nang marinig na talo via split decision ang asawa niyang si Manny Pacquiao. Everything that na nangyayari is, I know God's purpose, so let it be. So, di natin alam kung anong purpose niya sa amin, sa pamilya namin. Tingin mo parang test of faith kaya ito? Yes. Pero sa mga anak nilang sina Jimwell at Michael, na first time manood ng personal sa laban. My dad is still the winner. Love you. Please welcome the guy you all saw winning the fight, except the three blind mice. Please welcome Manny Pacquiao. Sa press conference pagkatapos ng laban, muling sinabi ni Pacquiao na maluwag niyang tinatanggap ang desisyon, bagay na hinangaan ng marami. I respect the decision, but 100% I believe that I won the fight. Pero ang kanyang coach na si Freddie Roach, gustong paimbestigahan sa Nevada State Athletic Commission ang mga hurado. I think they should be investigated, the judges, because something was truly wrong here. I mean, it's bad for the sport. The commission needs to really sit down and see where the problem is. Bagay na sinang-ayunan ni top-ranked promoter Bob Arum. I want to say for myself that I have never been ashamed as much to be associated with the sport of boxing. Two of the judges were judging fights when I first came to Las Vegas, and the truth is they're too damn old to judge anymore. That's the truth. And the third judge, the lady, I don't think she's ever done a championship fight before. Pero ang bagong WBO welterweight champion na si Timothy Bradley na humarap sa presko na naka-wheelchair dahil sa pananakit ng ankles o bukong-bukong, sinabing hindi siya nagdududa sa kanyang panalo. He missed a lot of shots in there. A lot of shots that, everybody thought that he was hitting me with. He wasn't touching me. You can look at my face, I'm still pretty clean. Kaya para matigil ng batikos, mag-rematch na lang daw sila muli. Bagay na kinasahan ni Pacquiao. We need to definitely do this again in November, and let's make it more decisive. I think make me become a warrior in the ring this coming rematch, because in the rematch my thinking is I don't want to finish the whole 12 round. Hanggang Thanksgiving Mass sa Mandalay Bay, naging positibo ang disposisyon ng pamilya Pacquiao. Masaya tayo dahil panalo tayo sa puso ng mahal na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa lahat na nandito.
tsaka sa suporta nyo at sa dasal nyo. Nagpasalamat din ang kanyang mga anak, maliban sa bunsong si Queenie na mas pinili kumanta na lamang. And thank you for the prayers. Thank you for supporting my dad. Jesus, you're my savior. Dumalo rin ang pamilya Pacquiao sa special gathering ng Jesus as Lord Church sa Riviera Hotel Convention Center kung saan nag-alay ng kanta si American Idol Season 3 third placer Jasmine Trias. Mismo si Brother Eddie Villanueva ang humiling na magsalita si Pacman sa naturang service. Nakikita ko kay Congressman Manny Pacquiao yung nakalagay sa Bible na 2 Corinthians 5:17, anyone who is in Christ Jesus is a new creation. All things have passed away, all things are become new. Ang daming lampas na suntok kasi kinukubiran ako ng mga angels ko eh. Mula sa Las Vegas, Nevada, ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi. Naniniwala naman ilang boxing analyst na maaaring maka-epekto sa score ang pagiging agresibo ni Timothy Bradley at tila mahinang atake naman ni Manny Pacquiao sa huling mga round. Nagbabalik ang saksing si Pia Arcangel. New WBO welterweight champion of the world, the Desert Storm, Timothy Ito ang kontrobersyal na desisyon na gumulat sa buong mundo matapos ang 12 round na pagtutuos sa ring ni napambansang kamao Manny Pacquiao at Timothy Bradley Jr. Split decision, isa lang sa tatlong judge ang nagsabing labang sasuntok si Pacquiao. Ang dalawa pumabor kay Bradley. Naratibo rin ang Desert Storm habang naputol naman ang 15-fight winning streak ni Pacman. Were you hurt at any point in this fight? Oh yeah, Manny's a beast. He has fast hands. That left hand is very fast and hard. He hurt me a couple times in the fight, but I held up. You know, I had strong legs, and my will to win, man, just came over. I got to give Manny a rematch. Not said the fans are not satisfied with this victory. Absolutely. You know, I got to definitely give him a shot to earn his title back from me. And you know, this is boxing. It's the way it is. But you know, we're gonna do it again. I mean, I respect that, but I believe that I won the fight. Did he hurt you at all during this fight? No. He didn't seem to take any steps backward. As you can see, the crowd was not agreeing with that decision. It was not a popular decision. Exactly. Most of these punches is from hit to my arms, and I don't know what happened. I'm willing to rematch. Ikinagulat din ito ng maraming boxing analyst. Sa mga unang round kasi, bagamat pat lang ito ni Pacman tumatama, hindi tulad ng masuntok ni Pacman na malinaw na kumonekta. Pero kumakounter naman si Bradley hanggang sa nagkatamaan pa ng ulo. Manny looking to win this round. Sa umpisa, sinabayan niya na kung saan, siyempre lumamang si Manny, malakas pa, nandun pa yung power shots. Kasi si Bradley, talagang wala naman diin sa kanyang suntok. Sa round 3 na pagkakataong inipit ni Bradley si Pacquiao habang binibira sa ulo sa katawan. Panay din ang yuko niya para maiwasan ang follow-up punches ni Pacman. Pero ipinakita ni Pacman ang kanyang kamandag. There's the flurry once again. That's right in front of us. And Bradley's hurt. Yeah, he's hurt. Yeah. You got rocking that punches. And here's Manny Pacquiao. Pacquiao's all over him. He's moving in. At pagdating ng round 5, nagigil na si Pacman at si Bradley sa ring. Maya-maya napasandal na si Bradley sa ring. At paray na ang yuko at yakap na tila ng hihi. Pero sa round 6, tila nakabawi siya ng lakas at nagpakawala pa ng jab. Pero gumanti si Pacman na madikit sa corner si Bradley. Good win of Manny Pacquiao. Bradley in the corner. Trapped. Huwag kang sumunod. Kita mo? Kasi siya, naghihintay na lang siya. Tinamaan mo! Pag tinamaan mo, diretso na yun. Tila nagtansyahan muli ang dalawa sa simula ng 8th round. At muling nagkauntugan. Pero di nagtagal, nag-init muli ang dalawa. Finding the mark. It has been very active here today. Sa huling 3 round, naging mas agresibo si Bradley. Tila uhaw talagang maagaw ang titulo kay Pacman. He exploded with some good jabs, good straight, good left to the body. A lot of arsenal. You need that to beat Manny Pacquiao. And he did that. Katunayan sa round 11 habang sumusutok si Pacman, nagawang magkasarang side-to-side moves ni Bradley. Naging maliksi siya hanggang round 12 hanggang di malinaw kung nakakakonekta. Tinira sa katawan si Pacquiao na sinundan pa ng kombinasyon.
Bumitaw rin ang suntok si Pacquiao pero di natinan si Bradley. Ang paghina round ng mga atake ni Pacman kasabay ng agresibong pag-atake ni Bradley sa mga huling round ang naka-apekto sa final scoring ng mga hurado. Ang maganda doon, nagpalit ng strategiya. Yung nakita nating pagbababagal ni Bradley at umaatras siya ay obviously was a strategy. Nakita natin sa huli na tila mas malakas pa rin si Bradley. During the last 4 rounds, Pacquiao was not punching anymore. He was not throwing any combinations anymore. I felt Pacquiao looked tired during the last 4 rounds. Pero sa gitna ng pag-aalangan ng marami sa kung tama nga ba ang desisyon ng mahurado, wala raw siguradong makakasagot maliban sa posibleng rematch ng dalawa. So ngayong pagkakataon, maipakita niya na kaya pa niya. Malamang pagkakamali lang to. At tao lang naman si Manny. May panalo, may talo. Ito yung pagkakataon na talo, makikita natin sa pagbabalik in November kung tunay na makakabalik siya. Mula sa Las Vegas, Nevada, ako si PR Arcangel, ang inyong saksi. Taliwas sa score ng mga judge, si Manny Pacquiao raw ang panalo sa unofficial scorecard ng ilang sports authorities at maging ng punch statistics. May paliwanag dyan ng ilang eksperto, gayon din ng isa sa mga hurado. Saksi si Mav Gonzalez. He's looking. Tatamaan ba siya sa ulo? Umani ng batikos ang ginawang pag-score ng tatlong hurado sa labang Manny Pacquiao at Timothy Bradley. Sa scorecards nila, makikitang sina CJ Ross at Dwayne Ford parehong kay Bradley binigay ang score na 115 to 113, habang si Jerry Roth ang kaisa-isang nagpanalo kay Pacquiao. Malayo ito sa obserbasyon ng marami, katulad ng ilang Hollywood celebrities tulad ni Justin Timberlake, Jessica Biel, Miley Cyrus, Chris Daughtry, Kim Kardashian at Paris Hilton. Ito rin ang tingin ng ilang kapwa-boksingero. Gayon din ang ama ng maituturing na numero 1 niyang karibal at kritiko na si Floyd Mayweather Jr. I think Manny won the fight. But likewise, on the other side of the wall, the last time Manny fought against Pacquiao, and Marquez fought against Pacquiao, he lost. He shouldn't have lost. It's a close fight. Maging sa tala ng CompuBox, lumalabas na kahit mas maraming suntok si Bradley, 19% lang nito ang tumama, kumpara sa 34% na suntok ni Pacquiao. Maski sa power shots, lamang ang pambansang kamao na may 190 kontra sa 108 ng Amerikanong boksingero. Pero paglilinaw ng mga boxing experts, hindi total na suntok ang iniiskuran kundi per round. Pag tinali mo yung punches landed doon, sobrang layo ng lamang ni Pacquiao. But in the tally of the number of rounds won, it's still 3-3. Yung mga judges, hindi naman tumitingin sa bilangan ng punches yan eh. They look at 4 things, aggressiveness, ring generalship, cleanness of punches, and defense. It's a total package. Pero bakit kaya si Pacquiao din ang panalo sa unofficial scorecards ng ilang sports authorities gaya ng HBO, ESPN at Yahoo Sports, kung saan per round din naman ang scoring? Ito rin ang lumabas sa sariling scoring ng mga apo ng Filipino boxing legend na si Gabriel Flash Elorde. Sa akin, close lang yung laban eh. Tama yung score ng isa, 115, 113. Pero, in favor of Pacquiao ako. 4 rounds lang siguro yung nakuha ni Bradley. Sa panayam ng Yahoo Sports, iginiit ng judge na si Dwayne Ford na si Bradley talaga ang nanalo. Aniya, kung mala American Idol ang labanan, tiyak na si Pacquiao ang panalo pero di raw ganoon ang boxing. Ibinigay lang daw niya ang kanyang tapat na opinyon. Ayon sa isang boxing expert, posibleng iba-iba talaga ang tingin nila sa bawat suntok, depende sa kanilang pwesto. Well, sa judging kasi, it's one of the most unscientific ways of judging in all of sports. It's very subjective yung pag-judge. At saka, isipin mo, pag nagja-judge ka, nasa isang sulok ka lang, hindi mo nakikita yung mga replay, wala ka mga ibang monitor. So, nakikita mo lang kung ano nakikita mo sa angulo mo. Mismong si Pacquiao may pakiusap sa gitna ng mga batiko sa mga hurado. Doon sa mga nalungkot, mga kababayan ko, una-una, salamat sa Panginoon at maraming salamat sa pagdarasal ninyo. Ako yung nagpapasalamat dahil nakasuporta kayo. Alam ko, nagkaisa kayo, nagsumuporta sa akin. At salamat sa Panginoon. At espito na lang natin yung decision para ipakita natin yung pagka-professionalism natin at respeto natin para sa kanila. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.